Kabanata 5071. Walang alinlangan ang lakas ng Blackwing Dolphins. Nagpatuloy sila sa pagtama ng nakakatakot na enerhiya. Nakaramdam ng matinding pressure si Jiang Chen. Hindi madaling harapin si Chen Xuanfeng, lalo na ang lakas ng mabibigat na suntok. Sa panahon ng paghaharap, si Chen Xuanfeng ay nasa sabik din, ang kanyang mga mata ay mabangis at mabangis. Ikaw na walang utang na loob, tingnan natin kung gaano kakatagal kakayanin. Ipinakita ni Chen Xuanfeng ang kanyang dominanteng ugali at lubos na itinaya ang kanyang buhay, nagtamaan ng husto. Naglaban ang dalawa hanggang sa magdilim ang langit at ang lupa. Sa lupaing ito ng dilaw na buhangin, bumangon ang buhay at kamatayan. Labanan ng mabangis. Sword 35. Ginamit ni Jiang Chen ang kanyang pag-atres bilang pagsulong at tumayo gamit ang kanyang espada. Ang borderless sword ay umindayog pababa at nilaslas ang langit at ang lupa. Ang matalim na mga gilid ay lumabas ng sunod-sunod, tulad ng Diyos ng Siyam. Ang langit ay bumabagsak sa mundo. Ang lakas ni Jiang Chen ay nasa buong lakas sa sandaling ito, at hindi siya nagpakita ng takot laban kay Chen Xuanfeng. Napakabilis ng espada. Gayunpaman, hindi ka pa rin makakatakas sa pagkakahawak ko. Ngumisi si Chen Xuanfeng. Malakas siyang sumuntok, ngunit hindi pa rin umaatres. Masyado siyang malakas laban sa Tianlong Sword, ngunit hindi siya naglakas loob na tanggapin iyon. Ang espada ni Jiang Chen, napakalakas nito na kaya lang niyang lumaban at kumilos. Chanshuan Storm. Iginalaw ni Chen Xuanfeng ang kanyang mga palad, kinuyam ang kanyang mga kamao, direktang tinipon ang bagyo, at sinuntok ng malakas ang mga ulap. Sword 36. Kuminto ang puso ni Jiang Chen, at nang muli niyang nilabanan si Chen Xuanfeng, ang marahas na pagkabigla ay biglang kumalat sa lahat ng direksyon, na nakakatakot. Nakakatakot talaga ang itim at hanging demonyong ito. Siguro kung sigurado si Senior Jiang Chen tungkol dito. Pulong ni Chen Duanya, naningkit ang mga mata. Walang nakakaalam kung sino ang huling tatawa hanggang sa huling sandali. Ang lakas ng Blackwing Shuangxia ay kitang-kita sa lahat, ngunit hindi ganoon kadaling matatalo si Senior Jiang Chen. Mula nang makilala natin siya hanggang ngayon, natalo na ba siya? Sabi ni Chen Yingying sa mahinang boses. Tuldok. Si Chen Duanya ay natigilan at hindi nakapagsalita, dahil talagang hindi pa natatalo si Jiang Chen. Ang lakas ni Senior Jiang Chen ay tila palaging hindi mahulaan. Isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Chen Duanya, ang kanyang mga mata ay nagniningas at inaabangan niya ito. Ang tanging magagawa niya ay tahimik na maghintay para kay Jiang Chen na maghatid sa kanila ng ibang sorpresa. Ang kapangyarihan ni Jian 36 ay mas malaki kaysa dati. Si Chen Xuanfeng ay nagulat din. Ang malakas na pang-aapi sa wakas ay nagpakita ng mga palatandaan. Ang kanyang mga yapak ay naging mas magulo. Ang epekto ng Sword 36 ay parang tigre na bumababa mula sa bundok, na tahimik din ang orihinal na kumpiyansa ni Chen Xuanfeng. Ang taong ito ay tila kayang patayin si Chen Jiadi, at tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Sa kabilang panig, ang labanan sa pagitan ni Chen Qingqing at Chen Lu ay ganap na nagdurog kay Chen Yanfeng. Kahit na si Chen Yanfeng ay hindi masama, kung tutuusin, ang kanyang mga kalaban ay hindi mga matipid na lampara. Si Chen Qingqing man o si Chen Lu, kaya na nilang pangasiwaan ang kanilang sariling mga gawain. Nagsanib puwersa silang dalawa, at higit pa sila makapangyarihan. Kahit na ang sitwasyon ay hindi masasabing isang panig, si Chen Lu at ang dalawang may mataas na kamay ay pinigilan si Chen Yanfeng ng mas maayos at hakbang-hakbang. Ang huli ay may masamang tingin sa kanyang mukha, at ang mga pamamaraan ni Chen Yanfeng ay palaging medyo malakas. Ngayong lumitaw ang ganoong sitwasyon, walang makapagsasabi ng kahit ano. Si Chen Yanfeng ay nanlulumo. Ang dalawang babaeng ito ang unang makakalaban sa kanya ng husto. Dalawang asong babae, puputulan kita. Galit pa rin si Chen Yanfeng at umuungal. Ang langit, ang mga kuko ay napunit sa hangin, ang lakas ng kulog ay patuloy na lumalapit, at sila ay lumalaban. Ang asong babae ay mapagkunwari. Kahit na ang hari ng langit ay hindi ka mailigtas ngayon. Ikaw dapat ang karapat-dapat na mamatay. Ngumisi si Chen Lu, hawak ang Wuji Blade sa kanyang kamay, at sinimulang bombahin si Chen Yanfeng ng napakatinding puwersa. Bahala ka.
Si Chen Yanfeng ay nasa matinding sakit, ang kanyang mga mata ay nanlalamig, ngunit gaano man siya kalakas ang pag-atake, hindi niya mapigilan at hindi makatakas sa dalawang pag-atake. Si Chen Qingqing ay tila kalmado, ngunit sa katunayan, siya ay mamamatay tao sa bawat hakbang, ngunit hindi kasing husay ni Chen Lo. Ang bangis ng dalawang lalaki, ang isa ay malakas at ang isa naman ay malambot, ay nagpapigil kay Chen Yanfeng sa bawat hakbang, na nagpapahirap dito. Mabilis na lumaban, patayin siya, o may mangyayari mamaya. Hindi tayo dapat maglagay ng pananakot sa nakatatandang kapatid. Namilog ang mga mata ni Chen Qingqing, at tumingin siya kay Chen Lo. Pareho nilang ginamit ang lahat ng paraan upang matiyak na si Chen Yanfeng ay let anything slip, hindi may iwasang mapupunas ito ng malakas. Sa ilalim ng matinding presyon, sa wakas ay humihingal si Chen Yanfeng, ang kanyang mukha ay napakabangis, at dumami ang mga galos sa kanyang katawan. Tumingin si Chen Xuanfeng kay Chen Yanfeng, at lalo siyang nagalit sa kanyang puso, nakipag-away kay Jiang Chen. Kung sino man ang manggahas na hawakan ng aking babae, babayaran kita ng dugo. Nagalit si Chen Xuanfeng sa kahihiyan, at ang matinding labanan sa pagitan nila ni Jiang Chen ay umabot din sa yugto ng matinding init. Hindi sila titigil hanggang sa kamatayan. Kung gayon, kailangan mo munang ipasa ang aking pagsusulit. Agad na hinampes ni Jiang Chen si Chen Xuanfeng sa harap ni Chen Xuanfeng gamit ang kanyang espada. Ang Tianlong sword ay tumingin dito na parang isang nagbabadyang espada, at ang borderless sword ay tumagos sa bawat butas. Sa pagkakataong ito ay ang paghaharap, sa pagitan ng dalawang tocheng, si Chen Xuanfeng ay talagang nakaramdam ng matinding pang-aapi. Si Chen Xuanfeng ay napaka-talented. Isang ordinaryong tao ang napatay niya noon pa man. Gayunpaman, ang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay napakalakas. Ang Sword of the Borderless Sword ay parang isang Diyos na bumababa mula sa lupa, at walang paraan para sa kanya. Maaaring gawin ang anumang bagay tungkol dito. Breakthrough, ang limelight ni Chen Zuan ay kasing laki ng isang laban. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kahirap na kalaban. Ang paghaharap sa pagitan ng henyo at henyo ay ang pinakakapanabik na bagay. Ngunit ngayon ay iba na ito sa nakaraan, dahil si Chen Yanfeng, ang kanyang sariling babae, ay naging mahirap. Hindi tanga si Chen Xuanfeng. Bagamat pantay ang tugma nila ni Jiang Chen, hindi makayanan ng kanyang babae ang magkasanib na pag-atake ni na Chen Lu at Chen Qingqing at nasa kulungan na. Papatayin kita. Ang mahabang buhok ni Chen Xuanfeng ay lumilipad ng ligaw, ang kanyang mga pupil ay nagsikip, at ang kanyang masamang aura ay tumataas sa kalangitan. You're not qualified yet. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen at nginisya niya. Muling nag-away silang dalawa. Sa pagkakataong ito, si Chen Xuanfeng ay handa na rin para sa isang buhay at kamatayang laban, na may layuning mamamatay tao sa langit. Ang hurricane ay nasa langit. Chanshuan Divine Feast. Si Chen Xuanfeng ay lumipad sa langit ng may napakalakas na momentum, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at siya ay dumiretso patungo kay Jiang Chen at pinalo siya ng malakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng intensyon na pumatay. Soaring Dragon Transformation. Ang unang transformation. Ang puso ni Jiang Chen ay kasing lakas ng bato, at ang aura sa kanyang katawan ay biglang lumundag, at ang kanyang Dragon Transformation body ay tumaas sa hangin. Boom! Isang nakakagulat na malakas na ingay, nakakabingi, nagbago ang kulay ng langit at lupa, at sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ni na Chen Qingqing at Chen Lu at Chen Yanfeng ay umabot sa isang matinding yugto, halos nakatakas sa kamatayan. Sa sandaling ito, muling nagbanggaan ang Chanshuan Divine Fist ni Chen Xuanfeng at ang Tianlong Sword ni Jiang Chen. Patayin! Ang mga mata ni Jiang Chen ay malamig at mahinahon. Ang mahabang espada ay nahulog at napunit sa kawalan. Ang kanyang lakas ay umabot din sa sukdulan nito. Ang Soaring Dragon Transformation ay ganap na nadagdagan ang kanyang lakas ng higit sa 3 puntos. Ito sa unang labanan, si Chen nabigo ang mabigat na suntok ni Xuanfeng na itulak si Jiang Chen pabalik. Puno ng pagkabigla ang kanyang mukha at ang kanyang puso ay kasing talas ng kutsilyo. Sa kabaligtaran, ang espada ni Jiang Chen ay mapangwasak, walang kahanga-hanga, sa bentahe ng lakas, ang presyon, pinasukan ni Chen Xuanfeng ang dugo mula sa kanyang bibig at hindi siya makahinga. Kuya Feng.
Napaungal si Chen Yanfeng na may maputlang mukha. Nang makitang si Chen Xuanfeng ay nasa kulungan na, wala siyang pagkakataon. Sina Chen Qingqing at Chen Lu ay nagsanib puwersa upang labanan ang kaaway. Ang kanyang sitwasyon ay higit pang pangit kaysa Chen Xuanfeng. Sa sandaling ito, si Chen Xuanfeng ay nasa mga kamay ni Jiang Chen, pinipigilan at hindi makahinga. Sa wakas ay napagtanto nila na nasipa na nila ang bakal na plato. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa inaakala nila. Ang taong ito ay abnormal lang. Sa loob ng libu-libong taon, hindi pa nakatagpo si Chen Xuanfeng ng isang master na makapagpapababa sa kanyang kilay, ngunit ang hitsura ni Jiang Chen ay nagbago ng kanyang pananaw. Ang mga master ng pamilya Chen ay talagang napakalakas na nilalang. Sa simula, tiwala siya na hindi niya kaya mas masahol pa siya kaysa sa iba, ngunit pinigilan ni Jiang Chen ang kanyang sariling mga iniisip. May gaps din sa pagitan ng mga henyo. Ang lakas ni Jiang Chen ay halatang mas mahina kaysa sa kanya, ngunit pagdating sa totoong buhay at kamatayang labanan, ang nakakatakot na kapangyarihang panunupil na kanyang pinakawalan ay nakumbinsi si Chen Xuanfeng na siya ay natalo. Kung natalo siya, talo siya. Kayang-kaya niyang matalo at hinding-hindi maghihingi ng awa kahit kanino, ngunit ngayon lang siya matatalo. Gusto pa rin magpumiglas ni Chen Xuanfeng, ngunit sa tuwing pinipigilan siya ni Jiang Chen, nahuhulog siya ng malalim at hindi makahinga. Ito ang poster ng pag-upo at pag-iisip. Pabayaan mo ako, mauna ka. Galit na sigaw ni Chen Xuanfeng, ngunit sa sandaling ito, wala siyang pagkakataong gawing tagumpay ang pagkatalo, at malamang nasusundan siya ni Chen Yanfeng at ililibing dito magpakailanman. Ang mahina ay ibinibigay lamang sa malalakas bilang mga stepping stone para maabot ang tuktok. Laging alam ni Chen Xuanfeng ang katotohanan ito. Kahit baliw siya, hindi siya tanga. Patayin o pugutan siya ng ulo, ikaw ang bahala, ngunit nakikiusap ako na palayain mo ang aking Feng Mei. Mataimtim na sinabi ni Chen Xuanfeng, na direktang nakatingin kay Jiang Chen na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, idiniin ni Jiang Chen ang kanyang espada sa pagitan ng kanyang mga kilay, at naramdaman na niya ang paglapit ng kamatayan. Napakatapang mo. Hindi ko inasahan na sa kritikal na sandali, babae pa rin ang iisipin mo, hahaha. Ngumisi si Jiang Chen, at mariin na napapikit si Chen Xuanfeng. Dahil wala siyang choice, hinding-hindi siya sisimangot. Bilang isang lalaki, kung matatalo ka, mawawala ang pagmamahala ng iyong mga anak. Magkita tayong muli sa kabilang buhay, Sister Feng. Mahinang sabi ni Chen Xuanfeng, na may walang katulad na determinasyon. Sa oras na ito, naluluha rin si Chen Yanfeng. Direktang pinutol ni Chen Qingqing ang kanyang mga meridian at muntik nang nakatakas sa kamatayan. Ang pinakahinahangaan ko, Jiang Chen, sa buhay ko ay ang mga taong mababait at matuwid. Napakaswerte mo. Inalis ni Jiang Chen ang kanyang espada at tumayo, bahagyang ngumiti. Sa sandaling iyon, si Chen Xuanfeng ay natigilan, at maging si Chen Yanfeng ay natulala. Hindi mo ako papatayin. Tumingin si Chen Xuanfeng kay Jiang Chen nang hindi makapaniwala, ang kanyang mga mata ay nag-iinit at hindi siya sigurado. May away ba tayo sa dugo? Bakit kailangan pa kitang patayin? I originally planned to kill you, but you have feelings for her at mas gugustuhin mong mamatay kaysa sumuko, kaya napagdesisyonan kong bigyan ka ng paraan para mabuhay, wala tayong sitwasyon kung saan lalaban tayo hanggang kamatayan. Wala ring pakinabang sa akin ang pagpatay sa iyo. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Nagkatinginan sina Chen Qingqing at Chen Lu. Sandaling natahimik silang dalawa, ngunit ang liwanag sa kanilang mga mata ay naging mas malakas. Ito ang tiwala ng kanilang mga tauhan. Natahimik sandali si Chen Xuanfeng, ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Ang taong ito, talagang nakita niya kung ano ang tunay na katapangan. Ako, Chen Xuanfeng, may utang sa inyong dalawa ng buhay. Hindi mapagpakumbaba o mayabang ang sinabi ni Chen Xuanfeng. Bagamat hindi siya makapaniwala na pinakawalan siya ni Jiang Chen, sa oras na ito, hinding-hindi siya susuko kay Jiang Chen. Hinahangaan lang niya si Jiang Chen, ngunit hindi naman niya gustong maging basalyo niya. Iyon ang sarili mong ideya. Wala akong pakialam. Ikaw ay talagang isang magandang kalaban. Ngumiti si Jiang Chen. Kung ikukumpara kay Chen Jiadi,
si Chen Xuanfeng ay mas totoo at mas parang isang malakas na lalaki. Ang itim at hanging kambal ay maaaring hindi, kasing inosente ng inaakala nila. Kung maaari siyang maging walang takot sa buhay at kamatayan sa isang desperado na sitwasyon, at maging mapagmahal at matuwid sa kanyang babae, kung gayon ang taong ito ay hindi magiging masama, hindi banggitin na hindi sila mga kaaway ng buhay at kamatayan, ngunit mga kalaban ng ganitong uri ng kompetisyon. Bagamat ang sinaunang larangan ng digmaan ng pamilya Chen ito ay mapanganib, ngunit hindi ito kailangang maging defying kamatayan. Hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pagpatay mo kay Chen Jiede. Nangako si Chen Xuanfeng, ikaw ay isang kagalang-galang na kalaban. Gayunpaman, bagamat natalo ako sa pagkakataong ito, maaaring hindi ako matalo sa iyo magpakailanman. Ako, si Chen Xuanfeng, ay mananalo rin sa malaot madali. Tumingin si Chen Xuanfeng kay Jiang Chen ng may mataas na moral. Sa oras na iyon, lalo siyang napuno ng maalab na espiritu ng pakikipaglaban, ngunit ngayong natalo na siya, kung patuloy niyang guguluhin si Jiang Chen, siya ay wala na, ngunit siya ay isang henyo, at siya ay hindi pangkaraniwan. Inaasahan ko ito. Ang mga mata ni Jiang Chen ay puno ng fighting spirit. Ang gayong kalaban ang siyang tunay na nag-uudyok sa kanya na umunlad. Kaya bakit hindi iligtas ang kanyang buhay? Kuya Feng, okay ka lang ba? Nagmamadaling pumunta si Chen Yanfeng sa tabi ni Chen Xuanfeng, mukhang kinakabahan at labis na nasaktan. Hindi ko inaasahan na kami, ang Blackwind Duo, ay magiging ganito. Dahil natalo kami sa iyo ngayon, lahat ng mga lantang bunga ng baging ito ay pagmamay-ari mo. Ako, si Chen Xuanfeng, ay tiyak na hindi isang walang hiyang tao. Bagamat ikaw ay hindi huwag mo akong patayin, sa puso ko, isa na akong patay na tao, at ang mga lantang bunga ng baging na ito ay walang silbi maliban kung isang araw ay matatalo kita muli. Seryosong sabi ni Chen Xuanfeng. Okay, inaasahan ko ang araw na iyon. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Iniwan ni Chen Xuanfeng at Chen Yanfeng ang lahat ng mga lantang bunga ng baging kay Jiang Chen, at mabilis silang umatras at umalis dito. Brother Jiang Chen, napakagwapo mo. Itong Chen Xuanfeng na ito ay mayroon ding backbone. Maaaring tama ka sa hindi mo pagpatay sa kanila. Nakangiting sabi ni Chen Lu, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Oo, Kuya Jiang Chen, lalo akong humahanga sa iyo ngayon, humahajijek. Lalong. Lumiwanag ang ngiti sa mukha ni Chen Qingqing. Hindi mali ang pinili ng kanyang panganay na kapatid, at hindi rin mali ang kanya. Dapat matatapos na ang pagsubok na ito. Bumalik tayo ng mabilis sa orihinal na lugar ng pagtitipon. Sabi ni Chen Lu, bueno, hindi ko alam kung gaano kataas ang ranggo ng lantang bunga ng baging sa pagkakataong ito. Nag-iisip na sabi ni Jiang Chen. Ikaw ay dapat ang pinakamahusay, Senior Jiang Chen. Ang iyong malawak na pag-iisip ay nagpapahiya sa akin. Upang tunay na talunin ang isang tao, lumalabas na hindi mo siya kailangang patayin. Tumango si Chen Duan niya ng malalim, at naramdaman din niya ang sa parehong paraan tungkol sa diskarte ni Jiang Chen. Medyo isang papuri. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang huling sitwasyon, ngunit hinayaan silang dalawa ni Chen Xuanfeng na makita na sila ay may tunay na pag-ibig at mananatiling magkasama kapag dumating ang sakuna. Oo, Senior Jiang Chen, bumalik tayo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring magbago ang mga bagay sa ibang pagkakataon. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang makakaligtas sa henyong pagsubok na ito. Sabi ni Chen Yingying na may damdamin, ngunit medyo nahabag din. Pinatatag ng lahat ang kanilang pag-iisip, naghanda, at direktang lumipad pabalik sa orihinal na lugar ng pagtitipon. Hindi ko alam kung ilang tao ang papasa sa trial this time. Mabilis lang talaga ang 10-year period. Sa isang kisap mata, dumating na. Ha. Tama. Libu-libong taon na ang lumipas kasama ang pitik ng daliri. Huwag mong sabihing 10 taon na ang nakalipas. Sa mata mo at ako, parang kahapon lang. Sigurado yan, ang third line heaven natin ay maraming mahuhusay na tao, kaya siguradong mapapanalo natin ang kampyonato sa isang iglap. Hahaha. Hindi naman talaga totoo yun, hindi pa nabubuksan ang sinaunang battlefield na ito, hindi alam ang lahat. Sa labas ng sinaunang larangan ng digmaan, maraming mga ninuno ng pamilya Chen,
ang mga matatandang nagtipon dito ay tahimik na naghihintay ng mga resulta. Ang 10 taon na panahon ay napakahalaga sa maraming tao. Ang ilang mga tao ay maaaring mailibing sa pagitan ng langit at lupa magpakailanman, at ang ilang mga tao naway mapapailang lang ka sa langit at maabot ang bughaw na ulap. Sa loob ng libu-libong taon, ang ilang mga tao ay masaya at ang ilan ay nag-aalala. Walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Siguro kahit isa sa 10 tao ay hindi mabubuhay, ngunit ang pamilya Chen ay walang iba kundi ang maraming tao, at ang mga inapo ng mga ang pamilya Chen ay kumalat sa buong Yungay. Ang mga bituin, at kahit na maraming mga larangan ng bituin, ay may mga henyo na patuloy na ipinapadala dito. Ang buhay ng tao ay parang damo, at ang mga henyo ay parang langgam. Narinig ko na si Chen Jiedi mula sa Fifth Line Heaven ay lubhang nakakatakot, at maraming tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Noon, isa rin siyang pinuno sa Fifth Line Heaven. Si Chen Wuxi mula sa Second Line Heaven, masyadong, hindi madaling makuha ang inaasahan ng lahat. Hindi ako makapaghintay. Tingnan mo, darating na ito sa wakas. Hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa malayong kawalan, at isang nakakatakot na figure ang nahulog mula sa langit at lumitaw sa kalangitan. Dumating na ang dakilang elder, siya ay lumabas pagkatapos ng mahabang panahon na tawagin. Sabayan ng matataas na tagay, sa wakas ay dumating ang dakilang elder. Siya lamang ang makakapagbukas ng lagusan ng oras at kalawakan at ibalik ang mga tao sa sinaunang panahon, larangan ng digmaan. Dakilang elder. Si Chen Yuba at iba pang matatanda ay tumanggo lahat at binati ang dakilang elder. Bueno, lahat, nagsimula na ang sinaunang larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, kung sino ang makakaligtas at maging pinakamahusay na nilalang ay depende sa kapalaran ng ating pamilyang Chen. Bahagyang tumanggo si Chen Bailiang. Bilang dakilang elder ng Yixian Tian, ngayon siya na ang pinakamakapangyarihan at kahangahangang nilalang sa buong pamilya Chen. Kahit sa ibang 8 lines, walang makakapantay sa kanya, at ginagampanan din niya ang mahalagang gawain na buhayin ng buong pamilya Chen. Great Elder, salamat sa iyong pagsusumikap. Sumang-ayon ang lahat. Sa sandaling ito, mukhang seryoso si Chen Bailiang at muling binuksan ang space-time tunnel. Sa wakas, nagkaroon ng pagbabago sa espasyo sa itaas ng kalangitan, at parami ng parami ang mga tao na lumukso mula sa sinaunang larangan ng digmaan. At palabas. Labas na. Hindi ba't si Chen Wuxi iyon mula sa second-tier sky? Napakalakas. Parang naging mas malakas siya kaysa dati. Sa nakalipas na 10 taon, dapat siya ang pinakamalakas. Hindi yan ang third-tier sky. Si Chen He ba mula sa langit? May chismis na si Chen He ay isa ring bihirang henyo, halos kapantay ni Chen Wuxi. Four-line heaven. Chen Pai. Buhay ng lalaking ito ay talagang matigas. Matapos ang pangkat ng mga henyo na ito ay pumasok sa sinaunang panahon, bago ang larangan ng digmaan, narinig kong binanggit ng mga tao na si Chen Pi ay nakasakit ng maraming tao, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay lumabas pa rin, at ang kanyang lakas ay naabot din. Naabot na ang rurok ng maagang yugto ng antas ng nebula, ang mga tao ay talagang hindi mahuhusgahan sa kanilang hitsura. Parami ng parami ang lumalabas mula sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang iba ay nagbubunyi, at ang iba ay naghihintay ng buong pananabik. Ang taong kanilang inaasam-asam ay maaaring namatay sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, si Ming ang pinili ng mga ninuno, ang walang katulad na walang awa na pagpatay, alam ng lahat na kahit mamatay siya, mawawala siya sa lahat, at may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga henyo at halimaw. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen, at bumalik ang lahat sa totoong mundo, ang walang laman na espasyo, ito ay talagang masyadong nakakapanlumo, at ang labanan na ito ay masasabing medyo kapanapanabak, na may isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan, na talagang nakakahiya. We are finally out, brother. Panipi. Nakangiting sabi ni Chen Lu. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pawang mga powerhouse sa antas ng nebula. Walang mga tao sa ibaba ng antas ng nebula. May mahigit 100 tao. Mukhang lahat ng sumali sa ancestor selection ceremony this time ay lumabas na. Panipi. Sabi ni Chen Qingqing sa malalim na boses. Nasaan si Chen Qingshan? Bakit hindi ko nakita si Chen Qingshan?
Malakas din daw na contender para sa championship, at wala si Chen Jiedi. Panipi. May mga taong patuloy na naghahanap sa kanila, lumilingon sa kaliwat kanan. Sa sandaling ito, gumagalaw ang kulay abo na buhok ni Chen Deifei nang walang hangin, kumunat ang kanyang mga kilay, nakatingin sa gilid ng portal ng sinaunang larangan ng digmaan. Sa kabuuan ay 117 lumabas ang mga tao sa space tunnel. Only not seeing his grandson Chen Deifei alone. Paano nangyari ito? Mga apo ko. Panipi. Ang mga mata ni Chen Deifei ay kasing lamig, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at bahagyang nanginig ang kanyang puso. Si Chen Jiedi ay nilinang ng kanyang sarili. Siya ay nasa tabi niya mula noong siya ay bata. Siya ay pinangalan ng Jiedi upang hayaan siyang laging magsikap for the first place, always be that unparalleled henyo. Ngunit ngayon tila si Chen Jiedi, ang apo na inasahan niya ng mataas, ay nabigong makalabas sa sinaunang larangan ng digmaan. Panipi. Ito ay imposible. Ang aking unang lugar. Panipi. Umungal si Chen Deifei at mas lalong naging mabangis ang mukha. Sino ang pumatay sa apo ko? Panipi. Sino ta? Umalangaw-ngaw sa langit ang marahas na boses ni Chen Deifei. Napatingin ang lahat kay Chen Deifei. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, talagang nawala ng kontrol ang marangal na elder ng Wulianshan. Mukhang patay na. Si Chen Jiedi. Ano ito? Obvious ba na hindi mo kayang mawala? Ang Chen Deifei na ito ay isang elder na walang kabuluhan. Tama, gusto mo pang ipaghiganti ang sarili mo, walang hiya. Panipi. Maraming tao ang lubos na hinahamak si Chen Deifei, ngunit kung tutuusin, siya ang elder ng Wulianshan. Ang kanyang lakas ay nakakatakot at siya ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Iilan lamang ang mga taong naruroon na ng ahas na makipagkompetensya sa kanya. Kahit na may pumatay kay Chen Ji III, hindi ako tatayo sa oras na ito. Hindi ba ito humihingi ng kamatayan? Mukhang nakakadiri talaga itong Chen Deifei na ito. Gusto pa nga niyang mag-practice ng gamot para sa pansariling kapakanan. Kahit pumatay siya, Chen Jiedi, normal lang, ngayong nakapili ka na, dapat harapin mo talaga. Panipi. Nakangiting sabi ni Chen Dua niya. Mukhang kailangan na nating mag-ingat sa Chen Deifei na ito sa hinaharap. Napakawalan niya. Panipi. Sumimangot si Chen Qingqing at sinabing, Senyor, Chen Xuanfeng at Chen Yanfeng, sila ang dalawang masamang espiritu ng itim na hangin. Hindi sila. Sabi ni Chen Yingying sa mahinang boses na may kaway sa kanyang mga mata. Hindi, dapat silang sukatin, hindi dapat ganoong uri ng tao si Chen Xuanfeng, ungol ni Jiang Chen. Tama na, Chen Deifei, huwag kang mahiya dito. Pinili ng ating mga ninuno ang matalino, survival of the fittest, at survival of the fittest. Tanging ang malakas ang nararapat na mabuhay sa mundong ito. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparirikan, hindi ako magiging bastos. Galit na sigaw ni Chen Bailiang. Walang sinuman sa mundo ang hindi makahinga at mag-ingat. Si Chen Deifei ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tahimik na umatras. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, at pinagmasdan niya ang bawat taong lumabas mula sa sinaunang larangan ng digmaan. Isang ina po ng pamilyang Chen. Walang maglalakas loob na hamunin ang kamahalan ni Chen Bailiang. Kahit si Jiang Chen ay hindi alam kung gaano kalakas si Chen Bailiang. Ang kanyang anyo ay parang bundok, na ginagawa itong hindi malulutas ng sinuman. Ang komedya na ito ay sa wakas ay natapos na. Walang sinumang nang ahas na patuloy na hamunin ang autoridad ni Chen Bailiang. Ang pinakamatandang-matanda sa pamilya Chen ay napakalakas kaya nakakatakot siya. Ngayon, oras na para ipakita kung gaano karaming mga lantang bunga ng ubas ang mayroon ka sa iyong mga kamay. Sabi ni Chen Bailiang sa malakas na boses, na may malamig na mga mata habang sinusuri niya ang lahat. Ang mahigit 100 taong ito ay pawang mga powerhouse sa antas ng nebula. Sila ay din ang sandigan ng kinabukasan ng pamilya Chen. Ilan ang mayroon ka? Mayroon akong 34. Holy shit! Talaga o hindi? Mayroon akong 21. Napakahusay mo. Panipi. Hoy, isang grupo ng mga maliliit na talunan, mayroon akong 49 dito. Paano naman? Panalo ba? Wala yun.
Nabalitaan ko na may nakakuha ng daan-daang lantang bunga ng baging. Imposible. Imposible talaga. Ikaw kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin nun, hindi kaya ng iba. Oy, maraming mahuhusay na tao sa pamilya Chen, kaya hindi ibig sabihin na wala na. Maraming mga henyo sa pamilya Chen ang nagsimulang magkumpara sa isa't isa. Sa pagkakataong ito ay naging panahon din, para maipamalas nila ang kanilang takdang aralin, kaninong sino ang may pinakamaraming lantang bunga ng baging ang siyang magiging kampyon sa pagpili ng mga ninuno sa pagkakataong ito. Maraming tao ang sabik na subukan at inaabangan ito. Ang iba ay kampante, at ang iba ay nalulumbay. Alam nila na maaaring hindi nila nakuha ang kampyonato sa pagkakataong ito, ngunit kung ikukumpara sa engranding okasyon kung saan libu-libong tao ang pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan, ang mga ay maaaring lumabas ng buhay ngayon, lahat ay tunay na mapalad, at nakatakdang maging pangunahing target ng cultivation ng pamilya Chen. Sister Lulo, ilan ang mayroon ka? Tanong ni Chen Qingqing, na may kakaibang kuryosidad at saya sa kanyang mga mata. 124 na lantang bunga ng baging. Paano ka? Nagkibit balikat si Chen Lu na may walang pakialam na ekspresyon. Para sa kanya, sa pagkakataong ito ay pinili ng ninuno ng pamilyang Chen si Ming, na isa ng mabungang ani. 135. Si Chen Qingqing ay gumawa ng victory gesture. Ang bilang na ito ay marami na. Mayroon lang akong 88. Mukhang mapait si Chen Duanya, iniisip na tiyak na mamimiss niya ang nangungunang 10. Mayroon akong 72, at lahat tayo ay dapat na hindi natin maabot. Ang mga henyo ng pamilya Chen ay hindi simple. Naniniwala ako na magkakaroon ng maraming nangungunang mga master na may 1 linya ng langit, 2 linya ng langit, at 3 linya ng langit. Medyo nalungkot si Chen Yingying, nadama sa kanyang puso ang pagdadalamati. Siya nga pala, Senior Jiang Chen, ilan ang mayroon ka? Nagliwanag ang mga mata ni Chen Yingying at tumingin siya kay Jiang Chen. Oo, kapatid, sabihin mo sa akin kung magkano ang mayroon ka. Napatingin si Chen Lu sa bayani sa kanyang mga mata nang may pag-asa. Hindi pa ako nagbibilang, dapat may mas kaunti kaysa sa iyo. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Fuck. Napabuntong hininga si Chen Duanya, nagulat. Chen Family 9 Lines Sky, Haring Chen Yin, 278 lantang mga bunga ng baging. Isang binata na may mga mata na kasing lamig ng mga bituin ay dahan-daang lumakad na may dalang 9 na talampakan na cloud gun sa kanyang likuran. 278. Nakakatakot. Si Haring Chen Yin ng Jiaxiantian, hindi simple ang taong ito, Nebula Level 2nd Level, sok. Oo, ito dapat ang nangungunang 3 ng walang pag-aalinlangan. Ano isang tao? Huwag mong ipakita ang iyong hitsura. Ang hitsura ni Haring Chen Yin ay nagsimula ng isang maliit na kasukdulan, at lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na babangon talaga si Haring Chen Yin. Minsang sinabi ng aking lolo sa simula na si Haring Chen Yin ay tiyak na hindi bagay sa pool. Sabi ni Chen Yingying na may malalim na pag-unawa. Siya dapat ang pinakamalakas na tao sa 9 lines of heaven. Tahimik na tumango si Chen Duanya. 8 linyang langit, Shen Changqiao, 272 lantang mga bunga ng baging. 7 linyang langit, Shenjiang, 240 lantang mga bunga ng baging. 6 na linyang langit, Shen Fanghua, 284 lantang bunga ng baging. Ang lantang bunga ng baging ni Chen Fanghua ay nagdulot ng panibagong daluyong ng mga tandang, na nagdulot ng panibagong taas. Waxiantian, Chen Yi, 122 lantang bunga ng baging. Chen Luo, 124 na lantang bunga ng baging. Panipi. Chen Qingqing, 135 lantang bunga ng baging. Panipi. Tuldok panipik. San Xiantian, Chen He, 308 lantang mga bunga ng baging. Wow! Ang buong audience ay nagkagulo. Si Chen He ay kasalukuyang may pinakamaraming lantang mga bunga ng baging. Xiantian, Chen Waxi, 314. Isa-isa, ang mga kabuktutan ay nagpalaki sa puso ng lahat. Gaya ng inaasahan, maraming tao ang ganap na nakakalimutan sa karamihan ng tao sa harap ng tunay na manggagawa ng kasamaan.
Sa tingin ko, si Chen Wuxi ang dapat na kampyon. Tama, narinig ko ang tungkol kay Chen Wuxi mula sa Second Line Heaven. Sa loob ng aking inaasahan na siya ang mananalo sa unang pwesto sa pagkakataong ito. Higit sa 300 pills withered. Bagging fruit, sok. Hindi ko alam kung ilang tao na ang napatay ng lalaking ito, Panipi. Survival of the fittest, ito ang panuntunan, hindi mahalaga ang kamatayan, kung sino ang mabubuhay hanggang wakas ang pinakamahalaga. Panipi. Ang lahat ay interesado kay Chen Wuxi na nagpakita ng inggit at pagkamangha. Mukhang this time, I will do my part, hahaha. Malamig ang mukha ni Chen Wuxi, puno ng kumpiyansa ang ngiti nito. Isang linya ng langit, Shenji, 376 na lantang mga bunga ng baging. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang lumabas, at dahan-daang lumabas ang isang nakamamanghang babae na naka-purple robe. Ang kanyang ugali ay walang katulad. Siya ay namumukod-tangi, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng hamog na nagyelo, at inilalayo niya ang mga estranghero. Maging mabuting bata ka, Chen Wuxi, dapat siya ang kampyon. Shenji. Ang napakalakas na sigaw ay naging malamig ang tingin ni Chen Wuxi, at nakaramdam ng labis na ayaw sumuko, nagkaroon siya ng pagkakataon. Matagal nang handa na harapin ang kampyon, ngunit lumabas si Shenji sa kalagitnaan. Ang kanyang lakas ay umabot na sa 3 antas ng nebula. Ang kapangyarihang ito ay talagang matabyunan ang mga bayani. Mukhang sa pagkakataong ito, tiyak na magiging kampyon si Shenji. Bahagyang tumanggo si Chen Bailiang, na may bakas ng pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Kasabay ng mga sigaw, si Shenji ay naging paniniwala sa puso ng lahat. Ang malakas ay palaging iginagalang, at walang sinuman ang nang-ahas na hamanin siya. Nangangaso si Shenji ng mga kulay lila, automatikong walang hangin, at may malamig na ugali na nagpapalasing sa mga tao. Ang gayong tao ay isang nilalang na hindi kayang pantayan ng maraming henyo. 4 na linya ng langit, Shenjiang, 478 na lantang mga bunga ng baging. Nang umalangaw ang boses ni Jiang Chen sa kalangitan, ang buong bulubundukin ay naging ganap na tahimik at tahimik. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang maaaring mag-isip na ang boses ni Jiang Chen ay maaaring makaakit ng atensyon ng lahat, na ginagawang imposible para sa sinuman na huwag pansinin ito. 478 patay na mga bunga ng baging. Paano mo hindi maiinggit ang mga tao? Ang mga mata ni Jiang Chen ay walang malasakit at kalmado. Maraming tao ang hindi makapaniwala, ngunit nang kunin ni Jiang Chen ang natuyong bunga ng baging, lahat ng nag-aalala tungkol dito ay tumahimik. Ngunit sa oras na ito, ang pinakamasayang tao ay si Chen Yuba, ang elder ng Sixtientian. Ito ay nagbigay sa kanila ng sapat na mukha sa Sixtientian. Maging ang nakatatandang Chen Bailiang ay natigilan. Hindi niya inaasahan ang pagkakataong ito. Ang korona ay nahulog talaga sa mga kamay ni si ang galing ni Xiantian. Shenjiang, hahaha, nakakagulat ka. Puno ng pananibik ang mukha ni Chen Yuba. Sa paglipas ng mga taon, ang kanilang 4 na antas na kalangitan ay hindi pa nagkaroon ng kampyon na pinili ng kanilang mga ninuno. Unang lugar, ganoong karangalan, talagang sapat na ipagmalaki sila sa loob ng libu-libong taon. Maraming mga masters ng Fourth Line Heaven ang nagulat at puno ng excitement. Bagamat lahat sila ay mula sa pamilya Chen, nagkaroon din ng mga away sa pagitan ng pamilya Chen at ng Nine Line Heaven. Tingnan mo, nagbago ang mga mukha ng mga tao sa First Line, Second Line, at Third Line ng pamilya Chen. Panipi. Oo, kahit si Elder Chen Bailiang ay parang hindi masyadong masaya, hehe. Panipi. Kung tutuusin, dapat lang, pag-aari nila. Bumagsak na sa kamay ni Sixtientian ang karangalan. Kung ako yun siguradong may kahihiyan ang mukha ko. Ibig sabihin hindi mo kayang matalo, haha. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, mag-ingat sa magalit. Maraming tao ang nagsabing nagbubulungan sila, ngunit walang duda na ang hitsura ni Jiang Chen ay nagulat sa lahat. Ang kanyang hitsura ay dumating ng walang anumang babala. Walang sino man ang nanalo ng kampyonato sa ilalim ng ganoong mga sitwasyon. Sa madaling salita, siya ay orihinal na hindi kilala. Sino ang mag-aakala na si Jiang Chen, isang lalaki sa unang bahagi ng antas ng nebula,
ay maaaring maging pangwakas na nalo. Kung ito ay isang pambungad na taya, lahat ay malamang na mawala ang lahat. Lumilipad ang purple na buhok ni Chen Ji, bahagyang gumalaw ang malamig niyang mga mata, at tumingin siya sa malayo. Nakita niya ang hindi kilalang Chen Jiang. Ang taong ito, hindi pa niya narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan niya ang lahat, at walang makakapantay kanya. Noong una ay inakala ni Chen Ji na walang alinlangan na siya ang magiging kampyon, ngunit sa huli, dahil nalampasan siya ng lalaking ito na si Chen Jiang, hindi pagmamalabos na sabihin na siya ang pinakamahusay. Chen Jiang. Bahagyang ipinikit din ni Chen Wuxi ang kanyang mga mata at tinitigan si Jiang Chen. Wala pang balita tungkol sa lalaking ito noon, kaya talagang hindi kapanipaniwala ang kanyang biglaang pagbangon. Ngunit ang bilang ng mga lantang bunga ng baging ay hindi maaaring pekeng. Sa oras na ito, hindi lamang sila, ngunit ang mga mata ng lahat sa pamilyang Chen ay nakatuon kay Chen Jiang. Okay. Same time na sinabi ni Chen Bailiang, pinalakpakan ang kanyang mga kamay, at may bakas ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, siya ang dakilang elder ng Yeshentian, at dapat siyang magkaroon ng kaunting pagpaparaya, bagamat sa kanyang puso medyo nag-aatubili, ngunit hindi may kakaila. Ito ang alindog ng ninuno ng pamilya Chen, hindi mo alam kung ikaw ang magiging numero 1. Napatay kaya ng lalaking ito si Chen Jiedi, Chen Qixiao, o Chen Qingshan at ang iba pa at kinuha ang mga lantang bunga ng ubas ng kabilang partido. Kung hindi, bakit hindi ako naniniwala na makakakuha siya ng napakaraming lantang baging? Ano ang resulta? Tuldok. Tama, siguradong marami nang napatay ang lalaking to. Panipid. Halatang naiinggit kayo sa magaling at may kaya papatayin niyo sila kung kaya niyo. Sino kayong nagbubulungan dito? Who wouldn't let you go defeat opponents of the same level? It's your own incompetence. Sino ang masisisi mo? Kahit mamatay ka, hindi ka magsisisi. Sa sinaunang larangan ng digmaan, sino ang makakaligtas sa sarili nilang kakayahan? Ang mga walang kakayahan siya ay isang pangkaraniwan na tao at karapat-dapat na mamatay. Ang pakikipag-usap ng sarkastiko sa kanyang likuran ay kaiyahiya. Maraming tao ang nagbulungan, ngunit lahat sila ay may pag-aalinlangan sa pagkakakilanlan ni Chen Jiang. Kung tutuusin, hindi siya kilala noon, at nanalo siya ng unang gantimpala sa one fell swoop. Sa napakagandang reputasyon, ang mga taong ito na matagal ng sikat ay dapat na hindi kumbinsido. Si Jiang Chen, sa kabilang banda, ay walang malasakit sa kanyang mukha, kalmado at hindi nagmamadali, walang mali sa mundo, ang mga taong makasarili lamang ang hindi balanse at nagkakalat ng tsismis. Apo ko. Sa sandaling ito, si Chen Deifei ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Bakit ang Chen Jiang na ito ay may napakaraming patay na bunga ng baging? Nakakapagtaka na hindi lumabas ang apo niya. Is this guy really the murderer? Ngayon ay inaanunsyo ko na ang unang pwesto, ang unang kampyon, ay si Chen Jiang. Pagkatapos magsalita ng nakatatandang Chen Bailiang, isang malakas na palakpakan ang sumambulat sa eksena. Para sa maraming tao, sino ang unang pangunahing tao? Di bale, pinapanood lang nila ang excitement. Ang mga galit talaga ay mga tagahanga ng mga awtoridad. Ngunit ang sitwasyon ay dumating sa ganito, at walang sinuman ang makakapagpabago nito. May mga taong ayaw tanggapin ito, marahil dahil nakapatay sila ng ilang tao at nabigong maagaw ang higit pang mga lantang bunga ng baging. Ang pangalawang lugar ay si Chen Ji, ang pangatlo ay si Chen Wuxi, ang ika-4 na lugar ay si Chen He, ang ika-5 lugar ay si Chen Fanghua, ang ika-6 na lugar ay si Haring Chen Yin, ang ika-7 lugar ay si Chen Changqiao, at ang ika-8 lugar ay Chen Yi, ika-9 na pwesto, Chen Qingqing, ika-10 pwesto, Chen Lu. Umalangaw-ngaw ang boses ni Chen Bailiang sa buong Valley Square. Napabuntong hininga ang lahat at nag-concentrate. Sa pagkakataong ito, ganap na matagumpay ang pagpili ng ninuno. Nagkatinginan sina Chen Qingqing at Chen Lu. Wala ni isa sa kanila ang umaasa na makapasok sila sa top 10. Talagang nagulat sila. Lolo, nakita mo na ba? Hindi ka binaygo ng apo ko.
Napaiyak si Chen Lu sa tuwa at bumulong-bulong, gaano kahirap pumunta mula sa mahinang bituin patungo sa lupang ninuno ng pamilya Chen at makamit ang katanyagan, bagay, ngunit nagawa niya ito. Nasaan si Chen Jiang? Tanong ni Chen Bailiang sa malalim na boses. Nandito na si Chen Jiang. Lumapit si Jiang Chen at bumulong. Ito ang mga giant K-Pills, 3 sa kanila. Susunod, maaari mo akong sundan sa Divine Weapon Treasure House ng Chen family? Pumili ng gusto mo, at pagkatapos ay pumasok sa ancestral land ng Chen family para matanggap ang tunay na ancestral inheritance. Come to then ikaw ang magiging maluwalhating alamat ng aming pamilyang Chen. Pagkatapos sabihin iyon ni Chen Bailiang, nang lumitaw ang 3 higanteng tabletop sa kamay ni Jiang Chen, maraming tao ang sakam. Ang iba pa sa mga tao ay may bawat giant K-Pill. Para sa maraming tao, ang giant K-Pill ay makakapagpahusay ng combat power at makapagpapanumbalik ng source energy. Marami itong gamit at mahirap makuha. Gayunpaman, sa antas ng nebula, maaari lamang itong gamitin ng pinakamaraming 3 pildores pag umiinom ka ng higit sa 3 pildores mawawala ang epekto ng gamot kahit ilang pills ang inumin mo wala itong silbi. Gayunpaman, ang pinaka-naninibugho ay ang unang pwesto ni Jiang Chen. Ang makukuha niya ay ang mana ng mga ninuno ng pamilya Chen. Ang pinakamataas na prioridad ay nangangahulugan na ang mana na makukuha niya ay tiyak na hindi maihahambing sa iba. Pagkatapos ipamahagi ang mga elixir, sinabi ni Chen Bailiang na may seryosong mukha. Maghanda ka, sundan mo ako sa treasury ng magic weapon ng pamilya Chen, at piliin ang magic weapon na gusto mo. Panipi. Congratulations, Brother Jiang Chen. Chen Lu hihihi with a smile, bulong niya, sa oras na ito, si Jiang Chen ay naging object ng inggit at puot para sa maraming tao. Ang ilang mga tao ay puno ng pagkamangha at inggit para sa kanya, habang ang iba ay nagtataglay ng sama ng loob. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang unang lugar ay nakaantig ng higit sa isang tao cake, kahit si Chen Daifei, ang elder ng Fifth Line Heaven ng Chen family, ay nagsimulang magduda kay Jiang Chen matapos marinig ang mga chismis na iyon. Pambihira lang. Hindi rin kayo masama. Haha. Bahagyang tumango si Jiang Chen. Masaya ang isang pamilya at malungkot ang isa. Sa pagkakataong ito, natapos na rin sa wakas ang pagpili ng mga ninuno, ngunit ang puso ni Jiang Chen ay nasa puso pa rin, kasama si Jiang Feng. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa mga mata ni Chen Yingying. Oras na para pumunta sa lugar kung saan nawala si Fenger. Tara, sundan mo ako sa lupang ninuno ng pamilya Chen at maghanda para tanggapin ang mana. Nakangiting sabi ni Chen Bailiang, at sinundan siya ng lahat. Sa pagkakataong ito, lahat ng masters mula sa GXCNTN ay pupunta dito para sa reward conference. Pumunta muna tayo sa Treasure House of Divine Weapons at pumili ng treasure. Bilang dakilang elder ng Shansayanchan, personal na pinangunahan ni Chen Bailiang si Jiang Chen at ang iba pa, at dumiretso sa treasure house ng mga banal na sandata. Mukhang hindi nawala ng saysay ang ating mga pagsisikap, at sa wakas ay masisiyahan na tayo. Nakangiting sabi ni Chen Lu, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mapang-akit na mga mata. Ang kayamanan ng mga banal na sandata ng pamilya Chen ay hindi isang madaling lugar. Bagamat maaaring walang mga kayamanan tulad ng Infinite Blade, hindi rin ito madali. Mapalad tayong makapasok sa kaba ng mga banal na sandata. Mas maganda ang ganitong pagkakataon, kaysa sa Duke Kill. Lahat sila ay magiging mas mahalaga. Pagdating ng panahon, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa kanilang kapalaran. Sabi ni Chen Qingqing, handang isuko ito ng pamilya Chen. Mukhang hindi natin mabibitawan ang pag-asa ng pamilya Chen. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki ang pakinabang ng mana ng lupang ninuno. Sabi ni Jiang Chen. As ang unang tao sa laurel na ito, medyo curious din siya. Kung tutuusin, ang pamilya Chen ay isa ring overlord level na pag-iral sa Evernight Star, magpakabait. Sa pagkakataong ito ay itinuring itong hindi sinasadya, ngunit naramdaman ni Jiang Chen na tinitingnan siya ng maraming tao bilang isang tinak sa kanilang panig. Mukhang hindi malakas ang kanyang lakas. Katatapos lang niya sa unang yugto ng antas ng nebula. Gayunpaman, si Chen Ji, Chen Wuxi at iba pa ay mas malakas kaysa sa kanya.
Maraming tao ang hindi kumbinsido at iniisip na si Jiang Chen ay ganap na tanging kasama niya, swerte kaya niya ang korona. Kung hindi, kahit daan-daang tao ang magpalit-palit, baka hindi niya makuha ang kanyang turn. Hindi nag-abala si Jiang Chen na kilalanin ang mga taong ito. Kung tutuusin, kanya na ang championship, kaya ano pa ang dapat ipag-alala? Sinasabi lang ng mga taong iyon na ang ubas ay maasim dahil hindi nila ito makakain. Kasunod ni Chen Bailiang, dumating sila sa treasure house ng pamilya Chen na may mga banal na sandata, bukas ang gate at tuwang-tuwa ang lahat. Ang Baizang Gate, na may pulang pintura at asul na willow, ay kahanga-hanga. Ang treasure house na ito ng mga banal na sandata ay may 3 palapag. Maaari kang pumili hanggat gusto mo. May mga kasanayan, kayamanan, at kayamanan mula sa langit at lupa. Ngunit ang bawat tao ay maaari lamang kumuha ng isa. Sa loob ng 1 oras, mahanap mo man ito o hindi, kailangan mong umalis. Kung hindi, ikaw ay itataas ng kapangyarihan ng treasure house ng mga banal na sandata. Pagkatapos magsalita ni Chen Bailiang, tumalikod siya at umalis. Sa harap ng tarangkahan, isang matandang lalaki mula sa ika-4 na antas ng nebula ang dahan-daang lumabas at malamig na nagsabi. Dapat mong malaman kung ano ang sinabi ng dakilang elder. Pumasok sa lalong madaling panahon at pumili ng mabilis. Huwag maghintay kung kailan ito dumating, huli na. Kung may gustong kumuha ng dagdag ang mga kayamanan sa treasure house ay mapapansin ng mga mata ng langit sa treasure house ng mga banal na sandata. Kung sino man ang gustong sumubok nito, wala akong pakialam na magsaya kasama ka. Ang kamahalan ng matanda na nagbabantay sa templo ay hindi rin masisira. Pagkaalis ni Chen Bailiang, tila siya ay naging pinuno ng lahat. Sa 1 oras, dadalhin kita para makita ang dakilang elder. Pumasok ka. Seryoso ang lahat at hindi nang ahas na magpabe. Kahit ang dominanteng elder na nagbabantay sa templo ay nasusuka. Kung tutuusin, ito ang lupaing ninuno ng mga Chen, pamilya at hindi dapat maliitin, tingnan mo. Sa sandaling ito, walang nang ahas na magpakita ng anumang mga palatandaan ng pagpapabe. Nanguna si Jiang Chen sa pagpasok sa treasure house ng mga banal na armas.at pagkatapos ay sumugod ang lahat. May 3 palapag ng isang malaking treasure house ng magic weapons, na may 10-10 milyong mga kasanayan. Parang ang gulo, dahil napakaraming bagay dito. Ang hindi mabilang na mga star realms, hindi mabilang na mga master, hindi mabilang na mga taon, at ang akumulasyon ng hindi mabilang na mga senior ay narito lahat. May dahilan kung bakit maaaring umunlad at umunlad ang pamilya Chen. Ito ay simpleng paraiso sa lupa. Napakaraming kayamanan, sok, 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 hindi na kaya ng puso ko. Tuwang-tuwang sabi ni Chen Yi, nanlabo ang kanyang mga mata, at lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang siya, kundi pati sina Chen Qingqing at Chen Lu gayunpaman, halo-halong damdamin ang nasa puso ko. Hindi ko alam kung anong uri ng kayamanan ang pipiliin. Gusto ko talagang makuha ang lahat ng kayamanan dito. Tinatayang ang tanging tao na talagang makakapagpatahimik ay si Jiang Chen, dahil si Jiang Chen ay may maraming kayamanan sa kanyang katawan, at ang isa sa kanila ay maaaring talunin ng 10-10 milyon, kaya maaari siyang maging maingat at manampa na ang kayamanan na ito, nakadepende ang lahat sa pagkakataon. Siyempre, kung nandito si Rhubarb, siguradong makakahanap siya ng pinakamagandang kayamanan. Sayang naman ang asong ilong ni Rhubarb na hindi niya matutunan mag-isa. Ano? I was lucky enough to win the championship. Is this a trick? Is it because I never seen such a big battle? I don't know what to choose. Chen he said with a smile, and sneered at the sulok ng kanyang bibig na may paghamak. Tuldok. Puno ng pagmamalaki ang ekspresyon ni Gu. Tama, wala pa akong nakitang mahinang champion. Hahaha, kung si Chen Ji o si Chen Waxi, pinagtiisan ko na, pero itong batang ito, sok sok sok, hindi ko man lang siya narinig. Chen Changqiao. Ngumisi din. Kung tutuusin, siya ang kampyon. Ano ang silbi ng pagiging nasa sabik?
Hindi natin may kukumpara kung tutuusin. Natapos na ang ating mga ninuno. Magandang ideya na ihambing ang isa't isa kung mayroon tayong pagkakataon. Tumingin si Chen Fanghua sa kanya na may kaakit-akit na mga mata at tinitigan siya ng mabuti, nakatingin. Kay Jiang Chen, maasim ka ba talaga, may kakayahan ka bang maging unang makakita nito? Mga tipikal na maasim na ubas. Malamig na tiningnan ni Chenlo ang lahat at sinabing may matitigas na mga mata. Hindi ba dapat pag-usapan ang pagkakaiba ng lakas? Gaano karaming tubig ang kampyon? Kailangan pa ba nating sabihin? Halatang pinulot niya ito. Gaano kalakas ang kanyang sariling lakas? Natatakot ako na hindi niya kaya makatiis sa pagsisiyasat, tama. Kung talagang may kakayahan ka, subukan natin. Subukan mo at tingnan mo kung sino ang huling tumawa. Nanlamig ang mga mata ni Haring Chen Yin. Halos lahat ng naruroon ay galit na galit kay Jiang Chen. Kung tutuusin, sa kanilang mga mata, si Jiang Chen ay isa lamang palaisipan at hindi tumyupad sa kanyang pangalan. Lahat ng tao ay gusto kong tapakan. Hindi na kailangang pansinin, isa lang silang mga clown. Mahinahong sabi ni Jiang Chen, na agad namang ikinagalit ni Haring Chen Yin at ng iba pa. Jiang Chen, hinahanap mo ang kamatayan. Kung may kakayahan ka, tingnan natin ang tunay na resulta sa ilalim ng ating dalawang lalaki. Sabik ang lahat na subukan ito, ngunit sa sandaling ito, tumayo si Chen Wuxi. Ano ang tawag dito? Hindi ngayon ang panahon para makipaglaban kayo. Hanapin mo muna ang iyong kayamanan. Walang puwang ang kahit anong buhangin sa treasure house na ito ng mga banal na sandata. Ang mga mata ng langit ay nakatingin pa rin sa amin. Sa tingin mo ba ang hahayaan ka ba ng elder na nagbabantay sa templo na magpakatanga? Ha? Napatingin si Chen Wuxi kay Jiang Chen. Mule man o kabayo, kailangan mong ilabas ito para tumakbo para malaman mo, pero huwag muna ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Chen Wuxi at umalis, dumiretso sa mas malalim. Naghiwalay din ang lahat ng hindi masaya at umalis, upang hanapin ang kayamanan. Ito ay isang grupo ng mga rabble, huwag mag-alala tungkol kay kapatid na Jiang Chen. Sabi ni Chen Qingqing, tama, Kuya Jiang Chen, hindi balanse lang sila. Kung magreklamo ka ng kaunti, hindi mo na sila kailangang pansinin. Ngumiti si Chen Lu at inaliw si Jiang Chen. Ayos lang ako, ilang palaka, hindi ko sila sineseryoso. Umiling si Jiang Chen. Kuya Jiang Chen, hanapin muna natin ang kayamanan, hehe. Nagkatinginan sina Chen Lu at Chen Qingqing. Si Brother Jiang Chen, tumawa, at sabay na umalis. Pagkaalis ni Chen Lu at Chen Qingqing, sinulyapan ni Jiang Chen ang mga sinaunang aklat sa paligid niya, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakapansin sa kanya. Kailangang sabihin na maraming kayamanan, ngunit ang mga mahiwagang sandata at sekretong libro sa kanyang mga kamay ay may medyo marami sa kanila. Totoo na kung gusto mong mapabilib ang iyong sarili, tiyak na ganoong klaseng kayamanan ang antas ng Diyos. Hindi ko lang alam kung mayroon sa treasury ng magic weapons ng pamilya Chen. Lumingalinga si Jiang Chen sa paligid, at nang papasok na siya sa ikalawang palapag at gustong makita ang magic weapon, bigla siyang nakakita ng maalikabok na hagdan sa sulok. Damn it! Ang puso ni Jiang Chen ay pumukaw ng isang bagyo. Ito, isa ba talaga itong hagdan patungo sa langit? Hindi makapaniwala si Jiang Chen. Paanong magkakaroon ng hagdan patungo sa langit dito, at itinapon pa rin ito sa isang tabi? Ang nakakatakot na kayamanan ay talagang itinapon. Wala talagang saysay. Mapapatunayan lang nito na walang sinuman sa pamilyang Chen ang makakakilala kung gaano kahalaga ang hagdan na ito. Sa katunayan, kahit si Jiang Chen ay hindi maintindihan ang paggamit ng hagdan na ito para umakyat sa langit, ngunit alam niya na ang bagay na ito ay hindi madali. Mayroon na siyang 4 na seksyon ng hagdan upang umakyat sa langit. Kung bibilangin mo ang seksyong ito, dapat mayroong ujiya na umakyat sa hagdan patungo sa langit, ngunit wala siyang paraan upang malaman ang partikular na tungkulin nito. Ang 1 section na hagdan na ito ay tila iba sa 4 section na hagdan sa kanyang kamay, ngunit tiyak na hindi ito makakatakas sa mga mata ni Jiang Chen. Ikaw, tuwang-tuwa si Jiang Chen. Hindi niya inaasahan na may makukuha siya sa treasure house na ito ng mga banal na sandata. Ngunit ngayon ay mayroon siyang hindi inaasahang sorpresa. Ang ani, ito ang higit na ikinagulat niya.
Nang hawakan ni Jiang Chen ang ikalimang seksyon ng hagdan sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay nanginginig. Gayunpaman, ang hagdan ay naging labis na panginginig, na parang may ibang puwersa, hindi napigilan. Ang pagiging maamo ay katulad ng pagharap kay Jiang Chen. Mayroon talagang marka ng kaluluwa. Medyo, hindi ka panipaniwala si Jiang Chen, ngunit ito ay totoo, at ang markang ito ng kaluluwa ay hindi matuklasan ng iba. Ito ay dahil ang gintong puno ng Osmundas ang nagbigay inspirasyon dito, na nagparamdam sa marka ng kaluluwa, medyo lumalaban kay Jiang Chen. Kung gayon, hayaan mo akong makita kung gaano kakalakas. Isinilang din ang pagnanais ni Jiang Chen na manalo. Kailangan niyang makuha ang hagdan na ito para umakyat sa langit, at ang marka ng kaluluwang ito ay dapat ding mabura. Ang Golden Osmundas Tree ay hindi makakatulong kay Jiang Chen. Dahil lamang sa pagkakaroon ng Golden Osmundas Tree sa katawan ni Jiang Chen kaya ang kaluluwang imprint na nakatago sa hagdan patungo sa langit ay na-activate. Sirahin ito. Naghahabulan ng mga iniisip ni Jiang Chen, at ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake ng walang kabuluhan. Lumipas ang oras bawat minuto. Tila isang saglit, ngunit sa katunayan, pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikibaka, sa wakas ay nakontrol ng kaluluwa ni Jiang Chen ang seksyong ito ng hagdan patungo sa langit. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Jiang Chen ay ang soul imprint ay hindi pa rin ganap na nabubura at nananatili sa hagdan patungo sa langit. Namatay ang mga Diyos at nawasak ang mga demonyo, nahuhulog ang siyam na bituin, hindi ako papayag na sumuko, hindi ako papayag na sumuko. Panipi. Hari ng Daenzhou, babalik talaga ako para hanapin ka. Panipi. Umakyat sa hagdan patungo sa langit, lumakad sa sinaunang kalsada, tingnan ang nakaraan na may isang angkan, Bogu Sword, Pingwanjia, pumunta sa timog mag-isa. Sa isip ni Jiang Chen, lumitaw ang hysterical at marahas na tunog ng marka ng kaluluwa, na gumawa ng mga tao, nakakatakot. Ang boses na iyon ay puno ng mapanglo na kapaligiran, na may walang katapusang hinaing at ayaw, naghisteryo, at tila ang huling pagsabog ng galit. Walang paraan si Jiang Chen para malaman kung sino ang nag-iwan ng imprint ng kaluluwang iyon. Boom! Kasabay ng malakas na ingay, ang soul imprint ay nawasak ng mag-isa at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagkakataong ito ay ganap na nawala. Si Jiang Chen ay nalitaw din ng Zhang Monghe. Anong uri ng lihim ang nakatago sa hagdang ito patungo sa langit? Daenzhou King, sino ito? Siya ba ay isang malakas na tao na nakatayo sa tuktok ng walang hanggang mundo? Ito ba ang dakilang kapangyarihan na namamahala sa muling pagkakatawang tao ng langit at lupa? Ang lahat ng ito ay hindi alam ni Jiang Chen. Namatay ang mga Diyos at nawasak ang mga demonyo, nahulog ang siyam na bituin, ano ang nangyari? Ano ang ibig sabihin ng pag-akyat sa hagdan patungo sa langit at sa Bogu Sword? Sino, kayo ba? Sumimangot si Jiang Chen, ang markang iyon ng kaluluwa ay hindi mahuhulaan sa mga Diyos. At demons, ay ang huling kanta ng swan na nakakabit sa seksyong ito ng hagdan patungo sa langit. Nang gusto niyang tuklasin, walang balita, na naging sanhi ng pagkabalisa sa puso ni Jiang Chen. Sa 5th quarter, nakuha na niya ang hagdan patungo sa langit, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Malinaw na naramdaman ni Jiang Chen na ang kanyang bilis ay naging mas mabilis, at sa sandaling ang 5 seksyon ng hagdan ay unti-unting nagsanib, naramdaman ni Jiang Chen na ang hagdan ay tila hindi lamang nagpapahintulot sa kanya na pataasin ang kanyang bilis, ngunit maging isang nakakatakot na mamamatay na sandata. Sa mga kamay ni Jiang Chen, ang hagdan patungo sa langit ay magaan at mabigat, ngunit ang nakakatakot na kapangyarihan na ipinalabas nito ay hindi mas masahol pa kaysa sa Pagoda Palace, at kahit, ay mas malakas pa. Ang hagdan na ito para umakyat sa langit ay halatang hindi pa kumpleto, ngunit sa kabila nito, mayroon na itong kakayahang mag-navigate sa mundo. Pinatatag ni Jiang Chen ang kanyang isipan at hinawakan ang bahaging ito ng hagdan para umakyat sa langit, na may napakaraming iniisip sa kanyang puso. Kuya Jiang Chen, anong kayamanan ang nakita mo? Hindi alam ni Chen Lu nang bumalik siya sa tabi niya at nakangiting sinabi. Nahanap ko ang seksyong ito ng hagdan, mukhang maganda ito. Ngumiti si Jiang Chen. Hagdan. Natigilan si Chen Qingqing, medyo natulala. Ang bahaging ito ng hagdan ay tila hindi malaking bagay,
At kung ikukumpara sa mahiwagang sandata, ito ay mas hindi gaanong mahalaga. Ngunit ang pinili ni Brother Jiang Chen ay tiyak na hindi magiging masama. Ano ang tungkol sa iyo? Ngumiti si Jiang Chen. Nakahanap ako ng kasanayan, Howl of the Waning Moon. Si Chen Lo ay labis na nasa sabik. Winuwagayway ang sinaunang libro sa kanyang kamay, halatang napakasaya. Ako rin, ang wave-cutting sword technique ay tama para sa akin. Bahagyang tumango si Chen Qingqing, napakasaya. Hoy! Akala ko champion genius ako. Anong klaseng kayamanan ba ang nahanap ko? Hindi ba ito lang ang seksyon ng hagdan? Hahaha, sabi ni Chen Yi na may kasamang pang-iinis, nandidiri, hawak ang isang matalim na kutsilyo sa kamay, labis kong ipinagmamalaki ang aking siyam na talampakang Lingyun Spear. What do you know? That's a real treasure. Baka lahat ng treasures natin na pinagsamahan ay hindi magiging kasing ganda ng sa kanya. Tama, mukhang may discerning ay talaga si Chen Jiang sa mga perlas, hahaha. Kayo naman, talagang ang tingin ko sa kanya ay isang henyo ng kampyon, oo, sa palagay ko ay ginagamit lang niya ang mga balahibo ng manok bilang mga palaso. Si Haring Chen Yin at ang iba pa ay sumali rin sa kampo na nanlilibak kay Jiang Chen, at sina Chen Qingqing at Chen Lo kapwa puno ito ng lamig, mambubuli talaga tong mga ta. Gayunpaman, ang kanilang galit ay pinigilan pa rin ni Jiang Chen. Bakit kailangan mong ipakita ang iyong retorika sa mga madaldal na babae na ito? Sila ay isang grupo ng mga taong walang kwenta. Umiling si Jiang Chen at tumawa. Anak, sino sa tingin mo ang babaeng may mahabang dila? Diretsyong itinutok ni Chen Yi ang kanyang sibat kay Jiang Chen at sumigaw ng galit. Kung sino ang nagmamadali ay siya ang dapat sisihin. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Si Chen Yi ay nasa gilid, ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Tapos na ang oras. Huwag kang manggulo. Kakayanin mo ito ng mag-isa pagkatapos mong lisanin ang treasure house ng mga banal na sandata. Mataimtim na sabi ng matanda na nagbabantay sa palasyo. Ang bawat isa ay nagrehistro ng kanilang mga piniling banal na sandata o mga sinaunang aklat sa martial arts sa harap ng mga matatandang nagbabantay sa templo. Boy, naglakas loob ka bang kalabanin ako? Gusto kong makita kung ikaw, isang kampyon na henyo, ay hindi karapat-dapat sa iyong reputasyon. Tumingin si Chen Yi kay Jiang Chen ng mayabang, puno ng provokasyon. Okay. Kung gusto mo, mahinahong sabi ni Jiang Chen na may malamig na mga mata. Ang mga taong ito ay hindi kumbinsido sa kanya. Kung hindi siya magpapakita sa kanila ng ilang kulay, siya ay magiging isang kawalan kapag nahaharap sa kanilang pangungutya sa hinaharap, na kung saan ay ang kaalaman ay maaaring ituring na isang katok sa bundok at isang pagkabigla sa tigre, minsan at para sa lahat, kung hindi, mas maraming tao ang maaaring hindi nasisiyahan sa kanilang sarili sa hinaharap. Mukhang may kaunting backbone ng lalaking ito, at hindi man lang niya sineseryoso si Chen Yi. May magandang panoorin sa pagkakataong ito. Mahinahong sabi ni Chen Wuxi, tinitigan ang figure ni Jiang Chen. Napukaw na ng taong ito ang galit ng publiko. Pagkatapos ng lahat, nadama ng lahat na ang kanilang lakas ay hindi masama, at sa oras na ito, ang pag-iral ni Jiang Chen ay umaantig sa interes ng lahat, at naniniwala sila na ang kanyang katayuan ay hindi karapat-dapat sa pangalan. Dahil dito, lalong naging talamak ang labanan, at hindi nagtagal ay naging tinak sa kanilang panig si Jiang Chen. Siyempre, ito ang unang tao, depende kung sino ang hindi mauunang tumulong. Itong Chen Yi ay maaaring hindi kalaban ni Chen Jiang. Walang pakialam na sabi ni Chen Ji, nakatingin kay Chen Jiang na may malabong tingin sa kanyang mga mata. Palagi niyang nararamdaman na ang taong ito ay nagtatago ng napakalalim. Pag nanalo ka sa title makikilala ko siya pero siya. Hahaha, I'm afraid he's not yet qualified. Kung kaya niya talagang talunin si Chen Yi, baka hindi wasted name. Tumingin si Chen Wuxi kay Chen sa sulyap ni Ji, ang mga iniisip ng lahat ay nakatuon kay Jiang Chen at Chen Yi. Pagkatapos umalis sa treasury ng mga banal na armas, malamig na sinabi ni Chen Yi. Hihintayin kita sa General Killing Platform. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Ang pangkalahatang platform ng pagpatay. Gusto ka ng taong ito na labanan hanggang kamatayan, kapatid. Sabi ni Chen Qingqing.
Ang platform ng pagpatay ay ang arena ng buhay at kamatayan ng pamilya Chen. Kapag napunta ka sa platform ng pagpatay, hindi mahalaga kung mabubuhay ka man o mamatay. Walang nagmamalasakit sa buhay o kamatayan. Dito rin neresolba ng pamilya Chen ang mga hindi pagkakaunawaan, kanilang sarili. Si Chen Qingqing ay labis na nag-aalala tungkol sa pangkalahatang platform ng pagpatay na ito. Tuldok. Kung alam niya ito, nakakita na siya ng hindi mabilang na mga laban sa buhay at kamatayan noon. Bawat platform ng pagpatay ay nababad sa dugo. Tanging ang malalakas lamang ang makakaligtas. Ang malalakas ay iginagalang at ito ang palaging magiging pangunahing tema ng mundong ito. Walang kwenta ang dignidad. Kung gusto mong makakuha ng respeto sa iba, maaari mo lang itong ipaglaban sa sarili mong kamao. Dahil siya ay naghahanap ng kamatayan sa kanyang sarili, hindi mo ako masisisi. Sabi ni Jiang Chen na may mahinang ngiti. Chen Ye, kailangan mong mag-ingat, kuya, napaka-unpredictable ng kanyang pagiging marksman. Babala ni Chen Qingqing. Well, kailan tayo sasali sa mana ng ating mga ninuno? Tumango si Jiang Chen at tumingin kay Chen Qingqing. 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, susundan natin ang dakilang elder sa ancestral temple ng pamilya Chen, ang bundok Tiandang, para tanggapin ang mana mula sa ating mga ninuno. Sabi ni Chen Qingqing. Gamaan ang pakiramdam ni Jiang Chen, sapat na ang 7 araw, ngunit kailangan muna niyang bigyan ng kulay si Chen Yi. Kailangan niyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng pagpatay ng manok para ipakita ang mga unggoy. Kung hindi, hindi lang si Chen Yi ang hindi nasisiyahan sa kanya. Ang iilan, kung gusto mong kumbonsihin ang karamihan, kailangan mong tamaan ng husto. Kapag dumating si Jiang Chen, nang mapatay ang mga general, marami na ang nagtipon dito, karamihan sa kanila ay mga henyo na bigong umaban sa top 10 sa pagkakataong ito. Parang may magandang panoorin this time. Sino ba ang totoong duwag, itong si Chen Yi o si Chen Jiang? Malalaman natin kung sino ang totoong duwag pagkatapos ng laban. Itong Chen Jiang na ito ay hindi karapat-dapat na tumayo above the champion at all, and I am not as strong as him. Oh no, why is it? Kahit ang dami ng lantang bunga ng baging ay hindi sapat para ipakita na siya ang pinaka-talented na tao. Totoo naman, pero ako. Tuldok. Gusto kong makita kung sino ang huling tumawa. Marami yata ang tao. Gusto ba ninyong hamanin itong Chen Jiang? Panipi. Sa madaling salita, ito ay isang maasim na kaisipan ng ubas. Noon sa sinaunang larangan ng digmaan, hindi namin nagawang manalo pa ng mga lantang bunga ng baging. Ngayong lumabas na sila, akala ng lahat ay kaya na nila. Nakakatawa talaga. Panipi. Tama nga, may mga tao talagang may 3 ulo at 6 na braso. Kapag natalo ka, talo ka. Ang pinakamalungkot na bagay ay kung hindi mo kayang matalo. Sa gitna ng karamihan, maraming tao ang nagbulungan, depende ito kung si Chen Jiang ay makakaupo ng matatag sa Dao Yute. Tapos na ang labanang ito, kung hindi, hindi lang isang Chen Yi ang magkakaroon, ngunit din 12-dosenang o daan-daang Chen Yi, naghihintay na atakihin si Jiang Chen. Ang pambubugbog sa isang nalulunod na aso ay isang bagay na walang sinuman ang handang bitawan. Kapag siya ay sumikat, siya ay magkakaroon ng katanyagan at kayamanan. Sa madaling salita, sina Chen Ji, Chen Wuxi at iba pa ay talagang karapat-dapat sa kanilang katanyagan. Pinipilit sila ng mga tao, dahil kinikilala ang kanilang lakas at husay sa pakikipaglaban, at nang ahas silang pukawin sila maliban kung sila ay naiinip. Sa entablado ng pagpatay, hawak ni Chen Yi ang isang siyam na talampakang Lingyun Spear sa kanyang kamay. Siya ay nangingibabaw, malakas at makapangyarihan. Siya ay nakasuot ng dilaw na damit panglaban, gumagawa ng mga ingay sa pangangaso, at naglalabas ng nakakatakot na aura sa bawat galaw niya. Mukha siyang heroic. Maraming mga batang babae mula sa pamilyang Chen ang lubos na nasa sabik. Ang magiting at kabayanihang hitsura ni Chen Yi ay talagang nagbibigay inspirasyon at nagpapagulat sa mga tao. Maraming malalakas na tao sa paligid niya, ngunit siya talaga ang pinakakaakit-akit na tao. Chen Jiang, gusto mo pa bang magpatuloy na maging pagong? Inalog-alog ni Chen Yi ang sibat, umuugong, nanginginig at umalangaw-ngaw, at kumalat ang enerhiya, na naging sanhi ng pagtaas ng alikabok sa lahat ng dako. Diretsyong itinuro ni Gan Mang si Jiang Chen.
Dahil determinado kang maging kaaway ko, tutulungan kita. Pumangon si Jiang Chen sa langit, itinali ang kanyang mga kamay at tumayo sa platform ng pagpugot. Saglit, lahat ay napabuntong hininga at pinapanood ang eksenang ito. Isang tunggalian, sa pagitan ng mga powerhouse sa antas ng nebula, at isang labanan ng mga kampyon. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, ipapakita ko sa lahat ngayon na ikaw, ang kampyon, ay hindi tumutupad sa iyong reputasyon. Malamig na ngumuso si Chen Yi. Now, napakawalan mo. Ngayong nasa entablado ka na ng buhay at kamatayan, wala ka ng dahilan para mabuhay. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Naghahanap ng kamatayan. Galit na sigaw ni Chen Yi at sinuntok ng baril, na may napakalakas na puwersa. Biglang lumabas ang sibat sa katawan, na may malakas at nangingibabaw na puwersa. Ang umaalon na kapangyarihan ay tumaas hanggang sa mga ulap, tulad ng mga banal na sundalo mula sa siyam na langit na bumababa sa mundong mortal. Sa isang sibat, ang kawalan ay yumanig, at dumiretso ito kay Jiang Chen. Sword 33. Inilabas ni Jiang Chen ang kanyang espada, pinunit ang kalangitan na may napakalakas na aura. Ang Tianlong Sword ay bumangga sa sibat ni Chen Yi, at ang pantay na pagsabog ay nagulat sa lahat. Si Jiang Chen ay nasa unang bahagi lamang ng antas ng nebula, ngunit si Chen Yi ay ang pangalawang antas ng nebula. Sa mga tuntunin ng lakas, si Jiang Chen ay ganap na nadurog. Sa labanang ito, maraming tao ang optimistiko tungkol kay Chen Yi at iniisip na si Jiang Chen walang tsansa na manalo. Siya ang mananalo sa kampyonato. Sa posisyong ito, napakaraming lantang mga bunga ng baging ay malamang na swerte lang. Marahil ito ay isang tunggalian sa pagitan ng dalawang Panginoon, at siya ay umani ng mga benepisyo. Sino ang makakatiyak sa ganitong uri ng bagay? Nakakabingi ang mga tunog ng kumalabit, umikot ang enerhiya ng espada, at tumawid ang mga sibat. Sa entablado, hindi mabilang na mga tao ang bumulalas at sumigaw para kay Chen Yi. Kung tutuusin, ang pangalan ni Chen Yi ay maaaring ituring na ganap, at lahat ay gustong makita ito. Si Chen Yi ang nagbalik bilang kampyon. Kung tutuusin, si Jiang Chen ang pinakasikat ngayon. Sa tahasang pagsasabi, ang pagkapanalo ni Jiang Chen ay masasabing karapat-dapat lang, ngunit kung si Chen Yi ang mananalo, tiyak na magdulot ng bagyo. Kung ikukumpara sa mga taong gustong kumain ng melon, tiyak na mas masaya silang makitang natalo si Jiang Chen. Luosong Spear. Ang pagiging mamarkahan ni Chen Yi ay parang isang Diyos, ang kanyang momentum ay malakas, at siya ay lumalaban sa bawat hampas, nang walang anumang kagandahang asal. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi nag-atubili. Ang kanyang mga galaw ay nakamamatay at nakamamatay. Ang dalawa ay nagharap sa isa't isa sa mahabang panahon, ngunit sila ay pantay-pantay. Ang laban na ito, mukhang hindi dapat minamaliit si Chen Jiang. Tama, kung talagang mananalo siya sa kampyonato at wala man lang kakayahan, hindi ba't kalokohan iyon? Sa madaling salita, si Chen Yi ay masyadong nagseselos. Sino ang mananalo sa tagumpay? Ngayon mahirap nang manghusga. Tama ka. Ngayon ay depende kung matatalo ni Chen Yi si Chen Jiang. Sa palagay ko posible ito para sa sinuman. Ang mga henyo ng pamilya Chen ay hindi mga taong nakatira sa Vane. Tingnan mo, Chen Yi mukhang medyo nagagalit na siya. Kung hindi matatalo si Chen Jiang, baka siya pa ang madapa. Nakapansin ang lahat, kilala si Chen Yi, pero si Jiang Chen, dumating sa paningin ng lahat sa pagkakataong ito lamang dahil si Ming ang pinili ng kanyang ninuno. Bakit nakakakuha ng suporta ng lahat ang isang kilalang tao? Sa opinyon ni Chen Yi, masyadong matubig ang kampyonato na ito. Kung kaya niyang talunin si Jiang Chen, hindi ba't siya na ang tunay at karapat-dapat na kampyon? Ang takbo ng mga interes ay ang pinakamahalagang dahilan. Kung hindi, paano si Chen Yi ay magsisikap? Ngayon, gusto kong mamatay ka ng walang libingan. Ang sibat ni Chen Yi ay nagngangalit, marilag, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga pa rin. Nebula level second level na kalangitan, iyon ay hindi biro, at si Chen Yi ay lubos na kumpiyansa sa sariling kakayahan. Sword 34. Si Jiang Chen ay kalmado at hindi nagmamadali. Ang borderless sword ay gumagalaw ng hakbang-hakbang, umaatake sa halip na magdepensa. Kahit na ang sibat ay hindi magagapi, hindi ito makakalusot sa kanyang harapan.
Lalong tumitindi ang labanan ng dalawang tao, umabot sa yugto ng matinding init. Ikaw at ako ay pabalik-balik, at ang laban ay madilim at madilim. Gayunpaman, ang platform ng pagpatay ay may pormasyong inukit ng isang malakas na tao, at hinding-hindi ito kakalat sa labas, gaano man ito kalakas. Sa labanan, ang pinagmumula ng enerhiya ay hihigop, at walang makakatakas kahit sa 100-meter arena. Bumabalik na si Bat. Nagulat si Chen Yi sa kanya, ibinalik ang kanyang kakayahan sa katawan, lumabas ang sibat na parang dragon, at bumaril siya sa kanyang kabayo, niyanig ang mundo. Sword 35. Ang sibat ay tumusok sa mga ulap, tinatakan ang langit at lupa, tinatrato sila bilang siyam na estado. Biglang nagbago ang enerhiya ng espada ni Jiang Chen. Agad na pinasyahan ni Sword 35 ang mundo gamit ang kanyang espada, direktang umiwas sa sibat, at sa halip ay sinimulan ang huling labanan. Raid. Go to hell. Sword 36. Ang espada ni Jiang Chen ay parang higanti. Si Jian 36 ay umabot na sa ultimate level ng espada ni Jiang Chen. Walang sino man ang makakaisip na si Jiang Chen ay hindi umatras kundi sumulong. 36 na direkta na lampasan ang opponent's iba ng backflow gun, at sa ganap na pagsupil, si Chen Yi ay nakulong sa isang desperadong sitwasyon. Hindi. Mukhang natakot si Chen Yi, ngunit ang espada ay ganap na nalaslas at walang makakapigil dito. Sword 36, pumatay sa katawan at kaluluwa. Sa sandaling iyon, namatay si Chen Yi na basag ang baril, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha. Pinunit ng Tianlong sword ang kanyang katawan, at napatay din ang kanyang kaluluwa. Puff! Agad na bumagsak si Chen Yi sa lupa, walang buhay. Sa sandaling iyon, nagulat ang buong audience. Hindi man lang inaasahan ng hindi mabilang na mga tao na ang sitwasyon ay nagbago ng napakabilis na naging napakapangilabot. Isang segundo ay pantay-pantay sila, at sa susunod na segundo ay biglang nagbago ang talim ng espada. Ang borderless sword ni Jiang Chen ay parang isang nakakagulat na pagbabago sa langit, at si Chen Yi ay agad na napawi. What the hell? Hindi ba? Chen Yi, namatay. Hindi pa ako sapat, akala ko kasi simula pa lang ng laban. Nakakakilabot na espada. Hindi ko na mapigilan. Panipi. Itong Chen Jiang ay talagang isang mapahamak na talento. Ang pagkamatay ni Chen Yi ay ganap niyang kasalanan, kaya karapat-dapat siya. Panipi. Ang pagkamatay ni Chen Yi ay tila magiging sanhi ng isang bagyo. Panipi. Si Chen Yi ay isa sa nangungunang 10 henyong disipulo na pinili ng kanyang mga ninuno, ngunit sa sandaling ito, namatay siya sa mga kamay ni Jiang Chen, nang wala man lang pagkakataon na humingi ng awa. Paanong hindi magiging kapana-panabik para sa isang henerasyon ng henyo na maging pinatay ni Jiang Chen? Ano? Hindi inakala ni Chen Yi na ang pagkatalo kay Jiang Chen ang magiging pinakamasamang plano, ngunit lubos niyang minamaliit ang lakas at pamamaraan ni Jiang Chen. Ang labanang ito ay dulot ng paghukay niya ng butas para sa kanyang sarili. Ngunit ito ay bumagsak. Hindi niya inaasahan na si Jiang Chen ay sobrang dominante kaya papatayin niya ito sa mga dumadagandong na paraan. Ang pagkamatay ni Chen Yi ay naging alarma para sa maraming tao. Yaong mga dati ay hinahamak din si Jiang Chen, lahat sila ay pinili ang katahimikan. Pagkatapos ng lahat, walang gustong mamatay. Ang lakas na ipinakita ni Jiang Chen ay talagang pambihira. Hindi bababa sa ordinaryong mga henyo ang hindi maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya. Kung gaano siya kalakas, tanging ang pinakamataas na henyo na si Chen Ji ang bahala sa isang master na tulad ni Chen Wuxi na magpasya. Senior. Jiang, nakakatakot talaga si Chen. Itong Chen Yi na to may kasalanan din sa sarili niya, ha? Panipi. Tiningnan ito ni Chen Dua niya mula sa malayo. Bagamat nabigo siyang makapasok sa nangungunang 10, inaasahan na niya ang resultang ito. Sa lakas ni Chen Yi, imposibleng makipagkompetensya sa senior na si Jiang Chen. Ang labanang ito ay hindi makakalaban sa senior. Tuldok. Jiang Chen. Kapaki-pakinabang din ito. Kung tutuusin, sa buong henyo ng pamilya Chen, maraming tao ang nanunuya sa senior na si Jiang Chen, ngunit ngayon, natatakot akong walang tatutol. Ang tunay na kamaulang ang makakagising sa mga nagpapanggap na iyon. Tuldok. Mga taong natutulog. Panipi. Nakangiting sabi ni Chen Yingying, isang malaking kawalan sa pamilya Chen ang pagkamatay ni Chen Yi,
ngunit dahil nasa slaying platform siya, walang tututol. Kahit na ang pinakamatandang elder na si Chen Bailiang ay walang masabi. Siya iyon, sariling pagpipilian. Tagumpay o kabiguan ang nakasalalay dito. Walang kwenta ang sisihin ang iba. Si Jiang Chen ay nakatayong may pagmamalaki na may malamig na tingin. Sa sandaling iyon, lahat ay umiwas sa kanilang mga mata at walang nang-ahas na tumingin sa kanya. Ito ay nangingibabaw. Panipi. Ito lalaki well-deserved. Panipi. Kinagat ni Chen Lu ang kanyang mga labi at hindi sumasang-ayon. Walang makikiramay sa kanya. Ibig sabihin lang nito ay isa siyang hanggal na mababa ang emosyonal na katalinuhan. Siya ang kampyon na pinili ng kanyang mga ninuno. Kung ipipilit niyang hawakan siya, siya ay magiging ang tanging namamatay. Kung gusto niyang magpakamatay, walang makakapigil sa kanya. Hanggang ngayon, ang reputasyon ni Jiang Chen ay lubusang nasakop ang mga taong ito, at karapat-dapat siya. Kahit na may ilang tao na may gustong sabihin sa kanilang puso, dare to say it. Kung tutuusin, walang gustong maging pangalawang Chen Yi. Nandito na ang mga matatanda ng Wuxiantian. Si Elder Chen Deifei ito. Panipi-panipi. Si Chen Jiang ang pumatay kay Chen Yi. Siya lang ang nag-iisang panla sa Wuxiantian. Sa orihinal, ang taong pinakamahalaga kay Elder Chen ay ang kanyang apo na si Chen Jiedi. Ngayon ang natitirang panla ay si Chen Yi. Si Chen Yi ay pinatay din ni Chen Jiang. Siya dumating na may malaking kapangyarihan. Mabangis, ngunit iyon ay normal. Panipi. Walang makakapagpabago sa kinalabasan ng labanan sa Bahedeng platform. Panipi. Lahat ng tao ay nasusuklam, handang umamin ng pagkatalo. Dahil napagpasyahan nilang pumunta sa platform ng pagpugot, kailangan nilang bayaran ang presyo ng kanilang sariling buhay at kamatayan. Walang sino man ang bata. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring hatulan bilang tama o mali talaga. Tumabi ka, panipi. Galit na sigaw ni Chen Deifei, at maraming tao sa paligid niya ang umatras. Kung tutuusin, hindi mapag-aalinlanganan ang katayuan at lakas ni Chen Deifei. Walang nang-ahas na lumapit para harapin ang matanda. Si Chen Deifei ay humakbang pasulong na may matinding galit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig at tusok ng yelo habang direktang nakatingin kay Jiang Chen na kakaalis lang sa platform ng pagpugot ng ulo. Ikaw, pinatay mo talaga si Chen Yi. Masama ang ekspresyon ni Chen Deifei. Oo, naparito siya para hamanin ako. Hindi naman ako pwedeng magtago at maging pagong, tama ba? May mali ba pagdating ng matanda dito? Sabi ni Jiang Chen sa hindi mapagpakumbaba o mapagmataas na paraan. Sa publiko, gaano man galit si Chen Deifei, imposibleng gumawa ng anuman. Ikaw, okay, napakayabang mo. Kailangan kong pumunta sa elder ng Bailiang at kumuha ng kopya ng libro mo. Hindi maalis ang galit sa puso ni Chen Deifei. Napakayabang pa rin ni Jiang Chen, which mas lalo siyang nanlumo. Sa sandaling iyon, naisip niya ang kanyang apo na si Chen Jiedi. Pinatay mo ba ang apo kong si Chen Jiedi? Pinaikit ni Chen Deifei ang kanyang mga mata. Sandaling natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na magtatanong si Chen Deifei ng mga ganoong salita. Tama at mali, buhay at kamatayan, tama at mali, ano ang kinalaman nito sa iyo? Dahil sa pagiging mahinahon ni Jiang Chen, hinangaan siya ng lahat. Tutal, sa oras na ito, tinanong nila ang kanilang sarili, at hindi sila nang ahas na magsalita, kay Chen Deifei ng ganito. Hamak ang mga matatanda, wala kayong dignidad, hinahanap ninyo ang kamatayan. Galit na sigaw ni Chen Deifei, kasama ang isang makapangyarihan at nakakatakot na pang-aapi, kaya napaatras ang lahat. Walang sino man ang makakalaban sa paniniil ng ikalimang antas ng nebula, na bubuhay. Si Jiang Chen ay nanatiling hindi gumagalaw at ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang taong ito ay talagang may intensyong pumatay sa kanya at ganap na pinigilan ang kanyang sarili, na naging dahilan upang ang paligid ng plaza ay bumaba sa lamig. Chen Deifei, napakadakila mo. Ito ang pamatay na plataporma ng pamilya Chen. Ang buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran. Kayamanan at karangalan ay nasa langit. Baka gusto mong maghayganti ng pribadong paghihiganti. Ikaw ay isang marangal, elder na walang kadakilaan. Gusto mo pa bang pumatay ng tao? Isang malamig na sigaw ang lumitaw sa plaza. Sa sandaling ito, lahat ng mata ay nakatuon sa matandang nasa harapan niya.
Sino ang naglalakas loob na makipag-usap kay Elder Chen Deifei ng ganito? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Panipi. Tama, kahit na si Elder Chen ay lumampas na, walang maraming tao ang naglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganito. Panipi. Kung gayon, that's not the alchemy, Elder Chen. Evergreen. Dear me, it's true. May relasyon kaya sila ni Chen Jiang. Panipi. Mahirap sabihin, hintayin natin kung ano ang mangyayari. Sa oras na ito, tumahimik ang buong opisyal. Nang lumitaw ang figure ni Chen Changqing dito, isang mahinang ngiti ang sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Jiang Chen. Chen Changqing, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa aking mga gawain, kung hindi, ikaw at ako ay magkaaway sa isa't isa. Sabi ni Chen Deifei sa mahinang boses, ngunit may bahid din ng pagiging mahigpit. Ang sariling lakas ay mas mahusay kaysa kay Chen Changqing, ngunit si Chen Changqing ay isang alchemy elder na may mahusay na reputasyon, at ang kanyang mga koneksyon ay higit pa sa kung ano ang maihahambing niya, makita siya. Talagang si Chen Changqing ang evergreen tree ng pamilya Chen. Mula Yixiantian hanggang Jiexiantian, sino ba ang hindi susuko? Gayunpaman, siya rin ang fifth line elder ng pamilya Chen. Hanggat hindi kasangkot ang malalaking interes, tiyak na hindi makikipaghiwalay si Chen Changqing sa kanya. Meet the Master. Bahagyang yumuko si Chen Changqing at sinabi kay Jiang Chen. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan. Ang buong parisukat ay nakakarinig ng isang patak ng karayom, at lahat ay nabulag. Tumingin kay Chen Changqing na hindi makapaniwala, si Chen Jiang, ang master ba ni Chen Changqing? Nakakatawa. Gayunpaman, bilang kilalang alchemy elder ng pamilya Chen, ang antas ng lakas ni Chen Changqing, kasama ang kanyang reputasyon, ay hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Ngunit sa sandaling ito, tinawag niya talaga si Jiang Chen na kanyang Panginoon. Kapansin-pansin. Posible bang si Chen Jiang, ang kampyon na pinili ng kanyang mga ninuno, ay maaaring gumawa ng mga elixir? Bukod dito, ang antas ay mas mataas pa rin kaysa kay Chen Changqing. Kung totoo ito, magiging malaking pasabog na balita ito para sa buong pamilya ni Chen. Sa sandaling narinig ni Chen Deifei si Chen Changqing na tinatawag si Master Chen Jiang, naging berde ang kanyang mukha. Hindi banggitin na ang lakas ni Chen Changqing ay hindi isang bagay na ganap niyang makakalaban. Kung si Chen Jiang ay talagang may mga bastos na pamamaraan at malalampasan si Chen Changqing, tiyak na sisipain siya sa bakal na plato sa pagkakataong ito. Master, sino itong Chen Jiang na ito? Ilang trump card ang mayroon siya? Hindi ba totoo iyon? Sa pagkakataong ito, ako ay lubos na naloko. Mukhang kahit si Elder Chen mula sa Fifth Line Heaven ay matatalo sa pagkakataong ito. Kung siya ang matanda sa alchemy, tiyak na si Chen Jiang ang pupuri at kaibiganin ng lahat ng anak ng pamilya Chen sa hinaharap. Nakakatakot talaga. Ang mga tao ay hindi mahuhusgahan sa kanilang hitsura, at tubig. Dagat hindi masusukat. Ang pagkakakilanlan ni Jiang Chen ay naging paksa ng haka-haka ng lahat. Misteryo, kahit sa sandaling ito, si Chen Deifei ay hindi nang ahas na magsalita. Ang hitsura ni Chen Changqing ay nagdulot sa kanya ng matinding pang-aapi. Mukhang nagkamali tayong lahat. Napuno ng kinang ang mga mata ni Chen Ji, puno ng pagtataka at pagkabigla, bumulong siya, tumalikod at umalis sa plaza. Walang nang ahas na tanungin ang titulo ni Chen Jiang bilang kampyon. Ang hitsura ni Chen Changqing ay nagbigay ng putok sa braso ni Jiang Chen, ngunit ginawa rin itong makilala ng lahat ang lakas ni Jiang Chen, ngunit ang kanyang katayuan ay walang alinlangan na tumaas. Anong Chen Jiang? Anong Chen Jiang? Kinurot ni Chen Wuxi ang kanyang mga labi, medyo ayaw sa kanyang puso, ngunit kasama si Chen Changqing bilang kanyang suporta, si Jiang Chen ay hindi ganoon kadaling harapin ngayon, at kailangan din niyang maging mag-ingat kung ang kalaban ay isang alchemist, ang taong ito ay nagtatago ng masyadong malalim. Si Chen Changqing ay talagang disipulo ni Brother Jiang Chen. Ito. Maging si Chen Chingqing ay hindi makapaniwala, ngunit ang mga katotohanan ay nasa harapan niya. Walang duda na kahit na si Chen Changqing ay tanga, gagawin niya, to be able to take advantage of his own. Ito ay biro tungkol sa kanyang kayamanan at sa kanyang buhay, pagmamahal sa mga balahibo noon pa man ang kanyang tuntunin. Isang tunay na alchemist, at isang kilalang, makapangyarihan,
at lubos na iginagalang na alchemist sa pamilya Chen. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maisip. Kaya sa oras na ito, maraming tao ang natulala. Nandito si Jiang Chen. Sa kanilang mga mata, ito ay naging isang hindi matamo, pag-iral. Senior Jiang Chen, nakakamangha ka talaga, hahaha. Namangha ako, panipi. Hindi napigilan ni Chen Duo niya nang umiti hanggang tainga, habang ang mukha ni Chen Deifei ay mukhang pangit hanggat maaari. Mukhang hindi talaga tayo gaanong mahalaga sa mata ng senior na si Jiang Chen. Sabi ni Chen Yingying na may mapait na ngiti. Habang mas nadiskubre niya kung gaano kalakas si Jiang Chen, lalo niyang naramdaman na ang kapangyarihan nito ang inaasahan ng lahat. Nandito ka na. Kalmadong tumanggo si Jiang Chen. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit nanalo si Master sa unang pwesto sa Ancestor's Choice, kaya sumugod ako para batiin ka? Haha. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga mata ni Chen Changqing ay bumaling kay Chen Deifei. Gayunpaman, may ilang mga tao na gustong hadlangan sila. Kahit na ako, si Chen Changqing, gugulin ang aking buong buhay, tiyak na lalaban ako sa kanila hanggang sa wakas. Ang karangalan ng Panginoon ay ang aking kaluwalhatian, at ang panganib ng Panginoon ay ako. Ang krisis. Malamig na tinitigan ni Chen Changqing si Chen Deifei, at ang mga salitang ito ay para sa kanya.